Napabalikwas si Chari pagsigaw pa lang ng tiyahin niyang si Delia. Hindi siya nagpatumpik-tumpik o naging makupad dahil pag nagalit ito, tsak na makakatikim na naman siya ng masasakit na salita. Tia, ba't ho ninyo ko tinatawag? Iniwasan ni Chari na ipakita ang takot niya dahil baka lalo lang mainis ang tia Delia niya. Hindi ka pa rin gising. Napakakupad mo talaga. Wala kang silbi. Wala kang kwenta. Malapit-lapit ka ng mapakinabangan. Hintayin mo lang. Sa asta nito at amoy alak sa katanghaliang tapat, ay alam naman niyang nabitin ito sa inom at sa sugal. Natulog kasi siya para umidlip dahil napuyat siya kagabi. Pinaubos kasi ng tiya niyang lahat ng labahin. Ultimo mga panty ng pinsan niya. Siyang naglalaba. Pagod na nga sa trabaho, pati pa sa bahay, walang kapahingahan. Palibhasa'y ulila na siya, kaya kung itrato siya ng mga ito ay basura na lamang. Hindi naman talaga siya ulila, pero para sa kanya, ganoon na nga din yun. Buhay naman ang kanyang mga magulang. Pero ang ama niya, tulak ng bawal na gamot, kaya matagal nang nakakulong, elementary pa lang siya. Habang ang ina niya, iniwan sila ni Bitoy at nagpakasasa sa ibang lalaki. Pokpok kasi ang mama niya Wala talaga silang maayos na pamilya. Tapos ganito pa ang mga kamag-anak. Pinahihirapan sila ni Buboy ng tia Delia niya. Dahil ito lang naman ang napilitang umampun sa kanila. Pinagpasapasahan na rin naman sila ng iba pa nilang kamag-anak. Pero si tia Delia kasi niya, naisip na gawin silang alila, kaya sila'y kinupkop. Si Bitoy ay ang nakababata niyang kapatid. High school na ito, pero hirap ding makapag-aral dahil sa lupit ng kanilang tiyahin. Habang siya naman, tindera sa bakery. Hindi na nakapagkolehiyo dahil kailangan niya daw kumayod upang may iambag sa pagpapatira sa kanila. Wala kasi silang matitirahan dahil high school pa lang naman siya noong makulong ang kanilang ama at iwan naman sila ng kanilang ina. Mahirap pero kinakaya ni Chari para sa kapatid na lang niyang si Bitoy. Pinangako kasi niya na igagapang niya ito para makapagtapos kahit na siya'y magkanda kuba. Ngunit habang tumatagal, humihigpit ng humihigpit ang problema at si Delia, pinagbabalakan na naman siyang ibenta. Gaya ng ibang mga kadalagahan sa baryo nila na binugaw o kaya'y pumasok na sa mismong trabahong kalapating mababa ang lipad. Trabaho na pinakamababa sa lahat ng uri ng trabaho. Trabaho na hindi niya pinangarap o ni sumagi sa kanyang isipan. Tia, sahod ko naman na po mamaya Ibibigay ko po lahat sa inyo. Pero wag naman ho sanang dumating sa punto na ibenta ninyo ko gaya ng iba dito sa atin. Pakiusap niya habang mangiyak-ngiyak dahil sa takot. Pwes, pag-igihan mong magtrabaho. Dahil kapag wala ka ng silbi, ako na mismong gagawa ng paraan para mapakinabangan ka. Pigil ang luha ni Chari. Inayos niya ang sarili dahil kailangan pa niyang pumunta sa bakery mamaya. Sweldo na naman kasi. Wala na namang matitira sa kanya. Pero masaya siya dahil nakakapag-aral si Bitoy. Matibay na armas ang edukasyon. Hindi na magiging api ang kapatid niya kapag nakapagtapos ito ng pag-aaral. 6,000 yan. Ilibre mo naman ang sarili mo't si Bitoy. Huwag puro kay Delia. Ikaw naman nagpagod niyan kaya ayos lang yon. Wika ng kanyang amo habang naiiling. 27 ka na. Pwede na kayong bumukod. Chari, mag-isip-isip ka. Kung hanggang ngayon ba'y dyan pa rin kayo sa tiyahin mong abusado manunuluyan. Hindi nakakibo si Chari. Pero sa totoo lang, mahirap ang bumukod. Lalo't walang-wala pa sila ngayon. San ba sila pupulutin kung agad-agad ay aalis sila? Chari si Bitoy. Nakita kong dinampot ng pulis. Halos malaglag ang puso ni Chari sa kaba nang ibalita ni Jano na may nangyari kay Bitoy. Dali-dali siyang tumakbo para puntahan ng kapatid niya. Ngunit nadala na ito ng pulis, kaya naman sa police station na sila dumiretso ni Jano. Umiiyak na tinawag siya ni Bitoy at napansin rin niya ang mga pasa nito. Ikaw ang ate niya? Tanong ng may edad na babae at base sa forma nito ay mayroong kaya. Oho, ako nga. Naputol siya sa sinasabi nang bigla siya nitong sampalin. Magnanakaw ang kapatid mo! Ho? Hindi ho yun gagawin ng kapatid ko. Mabait po si Bitoy, ma'am, at maayos po kaming lumaki. Pwes, ba't hindi mo itanong sa kapatid mo? May ebidensya ako sa lokong batang yan. 20,000 ang kinuha niya sa bag ko at hagip na hagip sa CCTV.
Ipakukulong ko siya para magtanda. Ma'am, hindi ho magnanakaw ang kapatid ko. Bitoy, di ba? Tama naman si ate, di ba? Napayuko si Bitoy sa tanong niya. Sorry ate, nagawa ko yun kasi gusto kong makaalis na kila Tia Delia. Gusto ko yung gamitin para ilayo ka na sa kanila kasi pinahihirapan ka lang nila. Malakas itong umiyak na nakapagpadurog sa puso ni Chari. Lutang na umuwi si Chari. Hindi niya alam ang gagawin niya para mailabas si Bitoy. Sabi ng nagrereklamo, bayaran daw ito upang mag-areglo. Ngunit saan naman siya kukuha ng 20,000? Para daw mapatawad kung magkano ang ninakaw, yun din ang presyo ng areglo. Nasaan ang sahod mo? Napakatagal mo! Buliyaw ng kanyang Tia Delia. Halos sumama na ang sipon ni Chari dahil sa labis na pag-iyak niya. Tia, pwede bang ipasok mo na rin ako sa bar? Ngayon ding gabi, pakiusap, kailangan ko lang mailabas si Bitoy. Tanga din talaga si Bitoy, no? Pinag-aaral na gumagawa pa ng kalokohan. Pabor naman sa akin dahil mapapakinabangan na kita ng mas malaki. Nilunok ni Chari ang pride at dignidad niya para lang mailigtas ang kapatid. Kaya sa ngayon, wala na siyang pakailam kung magayaman siya sa mga dalaga dito sa kanila. Isang gwapong estranghero ang tumambad sa silid na kanyang pinasukan. Sa tindig pa lang nito, alam niyang matipuno at mabango ang nakabili sa kanya. Magandang, pinutol siya nito. Eyes on me, mouth shut and legs open. Sambit nito na ikinasinghap ni Chari dahil ang boses nito malamig pa sa yelo. Hindi na nakainig si Chari, sumunod na lang siya sa utos ng estrangherong nakabili sa kanya. Walang ibang mahalaga sa kanya ngayon kundi ang paglaya ng kapatid niyang si Boyet. Dapat sumunod lang siya para sa perang kinakailangan niya. You look like you want to cry. Mula sa malamig nitong boses habang nakatitig sa kanya. I paid 100,000 for this one night. Ibigay mo ang best performance mo, Chari. Alam na pala nito ang pangalan niya. Napatango na lang siya bago inayos ang sarili upang simulan ng laban. Napaiwas siya ng tingin kasi sobrang hiyang-hiya siya rito. You're an entertainer. Pero bakit parang bago ka lang sa trabahong to? Don't disappoint me. Hindi ako mag-aaksaya ng pera para lang sa walang kwentang performance. Muling wika nito na may kasama ng inis ang ekspresyon. Pasensya na sir. Ibibigay ko po ang best ko dahil kailangan ko po ng perang makukuha ko dito. Sir, pwede bang makiusap na sa akin mo po ibigay ang perang natitira? Pakiusap, wag mo na po yung ibigay sa Tia Delia ko. Tumango lamang ito at hindi na kumibo pa. Hinila siya nito sa kama. Sinimulan na nito ang pakay nito at ito na rin ang kumilos. Ngunit sa kalagitnaan ng ginagawa nila, ay napahinto ito. Nakatitig ito sa kanya in disbelief. Hindi rin naman niya alam ang pinapahiwatig nito. Kaya naman, napakunot na lang din ang kanyang kilay. Sir, may problema po ba? Lakas loob niyang tanong. Iniisip niyang baka naman hindi nito gusto ang galaw niya. O kaya'y ang ekspresyon niya na pinapakita. Nasasaktan kasi siya at halos bumaon ang kuko niya sa balikat nito. Hindi kahabaan ang kuko niya, pero alam niyang ito'y makakasugat. You're a virgin? They didn't tell me about this. Yes sir, may problema po ba? Ito po ang una kong karanasan. Hindi naman po kasi ako trabahante dito. May pangangailangan lang po talaga ako. Sir, ituloy mo na po. Huwag niyo na po itong isipin. Paliwanag ni Chari dahil kailangan niya nang makuha ang pera upang hindi na abutan ng umaga si Bitoy sa kulungan. Are you sure? Yes sir. Tumango ito bago muling inumpisahang gawin ang bagay na iyon. Napapikit si Chari dahil sa sakit na nararamdaman niya. Ngunit para sa kapatid na siya na lamang ang inaasahan, tiniis ni Chari ang lahat-lahat. Mawala na siya ng dangal o dignidad. Wag lang ang kapatid niya na siyang nag-iisang kakampi niya sa buhay. Sa 3 oras na magkasama sila ni Chari sa pribadong silid, ay nagawa na ni Franco ang nais niya. Ngunit wala sa kaalaman niya na basal pala ang dalagang nakuha niya. Nakita niya ang bahid ng dugo sa kama. Dahil puti ito, malinaw na malinaw ang ebidensya. Habang ang dalagang si Chari, nakatalikod pahiga mula sa kanya. Tila ipinapasok pa sa isipan ng nangyari. Tinawagan ni Franco ang kanang kamay na sikaryo para magpadala ng pera
upang dagdagan ng bayad sa dalaga para sa kainosentihan nito. Pwede ko na ho bang makuha ang pera? Bigla nitong tanong habang siya'y nagbibihis. Wait for my assistant. Siyang magbibigay sa'yo ng pera. Ihahatid ka na rin niya sa pupuntahan mo. Salamat po. Tumalikod na siya't lumabas na. Sa paglabas niya sa pribadong silid, nakita niyang tiyahin ni Chari na kinakausap ang baklang may-ari nitong bar. Nakita naman siya ng may-ari kaya agad itong pumasok. Mr. Fuentebella, nasiyahan ka po ba? That's a private question. Binigyan ba kita ng karapatan na magtanong? Wala ka nang kukunin pang pera sa kanya. Si Carlo na mismong mag-aabot nun kay Chari. Bilin pa niya na ikinasama ng itsura ni Delia na tiyahin ni Chari. Pamangkin ko siya, sir. So dapat po sa akin muna ang pera. Ako nang magbibigay sa pamangkin ko kasi hindi pa naman siya sanay humawak ng malaking halaga. Bakit ko ibibigay sa'yo? Ikaw ba si Chari? Ikaw bang nakasiping ko? Sarkastikong tanong ni Franco na ikinatahimik naman ito. Lumabas na siya sa bar upang hintayin si Carlo. Sir, dala ko na. Sa kanya mo ibigay at itanong mo ang pupuntahan niya at ihatid na natin. Bilin pa niya bago nagsindi ng yosi para mawala ang bagot niya. Dumiretso naman sa loob si Carlo. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng malakas na sigaw. Narinig niya ang pagmamakaawa ni Chari, kaya agad siyang bumalik sa loob. Mabigat ang bawat hakbang niya at ang ekspresyon niya ay kampante lamang. Tiya, akin na ho yan. Si Bitoy po kailangan ko siyang mailabas. Tiya, panimula ho namin yan. Parang awa mo na, Tia Delia. Nakaluhod si Chari. Nakatitig lang siya habang si Delia binibilang na ang perang kinuha mula sa dalaga. Si Carlo ay agad na lumapit sa kanya para bumulong. Sir, biglang inagaw ng tiyahin pag-abot ko kay Miss Chari, kaya iyak ho ng iyak. Hindi siya umimik. Si Chari munang binalingan at kanyang nilapitan. Ikaw babae, gusto mo bang magtrabaho sa akin bilang exclusive escort ko? Pumayag ka na, Chari. Mas maraming magiging pera kung kukuhanin ka niya. Sulsol ni Delia sa dalaga. Ilalayo kita sa tiyahin mo, kapalit ng aliw na ibibigay mo sa akin. Hindi ito kumibo agad, kaya agad siyang tumalikod. Isa akong negosyante, kaya hindi ako papasok sa isang sitwasyon na hindi naman ako makikinabang. Pahayag na ho ako. Sumenya siya kay Carlo na kuhanin ng pera sa tiyahin ni Chari. Tinutukan ito ng baril ni Carlo kaya kusa nitong ibinalik ang pera. Habang siya, agad niyang binuhat ang dalaga upang ilabas sa bar. Ipinasok niya ito sa kotse. Saan ang punta mo? Tanong niya pa sa dalaga. Sa kapatid ko, nakakulong siya ngayon. Dapat kong mabayaran ng 20 milang nagreklamo sa kanya para makalaya na siya. Pinadiretso niya kay Carlo ang kotse sa presinto kung saan nakakulong ang kapatid ni Chari. Malinis si Chari at alam niyang siya ang una nito. Kaya naman upang hindi na magbayad gabi-gabi ng iba't ibang babae, ay ito na lang ang kinuha niyang magbibigay ng aliw sa kanya. Ate sorry po talaga sa nagawa ko. Muli na namang humagulgol si Bitoy nang siya'y makita. Pagod ang itsura ni Chari. May iniinda din siyang masakit sa katawan niya, pero hindi niya ito pinapahalata at pilit niyang kinakaya ang lahat kahit panais nang bumigay ng katawan niya. Tahana, makakalabas ka na dito. Patawad ko ngayon lang si ate. Bitoy, hindi na kita ibabalik sa impyernong yon. Malaya ka na. Magiging maayos na ang lahat. Paliwanag niya habang may ngiti sa labi. Sandali lang, titignan ko lang ang release paper mo. Bumalik siya sa kinakausap ni Carlo ng mga pulis. Si Franco ay nasa kotse, hindi na sumama sa loob. Ilang sandali pa, nailabas na si Bitoy. Nakipag-areglo ng nagreklamo. Pero ang tingin nito sa kanila ay mapang-insulto pa rin. Upang hindi na matakot si Bitoy, lumabas na sila. Carlo, salamat sa tulong mo. Salamat din sa sir mo. Ikaw na lang ang magbanggit. Nahihiya kasi akong kausapin siya. Pakiusap niya na ikinatango naman ni Carlo bago sila nagtungo sa kotse. Sa ngayon, sumusunod lang muna siya. Bukas na lang niya ipipresinta na mangungupahan na lamang sila ni Bitoy dahil may pera pa namang natira mula sa ibinayad ni Franco sa kanya. Sapat na ito para makasimula sila habang lihim na nagbibigay aliw kay Franco.
Malaki ang utang na loob niya sa lalaking ito, kaya't hindi siya makatanggi, lalo't ito ang dahilan ng pagkawala sa malupit nilang tiyahin. Carlo, ikaw na munang bahala sa kanila. Bili ni Franco bago sila iniwan sa sala. Dumiretso na ito paakyat sa hagdan, baka magpapahinga. Sila namang magkapatid ay ngayon lang nakapasok sa ganito kalaking bahay. Hindi mapigilan ni Bitoy ang mamangha. Sa sobrang laki ng chandelier na nasa tapat ng hagdan, talaga namang ang ganda at ang sarap nitong pagmasdan. Mahal siguro yan ate? Tanong ni Bitoy. Macau Crystal Chandelier Gold. Ang price ay 835,600. Metikuloso si sir, kaya hindi pwedeng basta-basta lang sa kanya. Si Carlo ang sumagot. Nagulat sila sa presyo. Makakapagnegosyo na sila at gaganda na ang buhay nila sa presyo ng ilaw. Bitoy, ingatan mong humawak-hawak sa gamit. Baka kahit buhay natin, kulang pang ipangbayad. Bili ni Chari kay Bitoy. Pwede bang magtanong kung saan ang silid namin ngayong gabi? Baling niya kay Carlo. This way, Miss Chari. Sumunod po kayo sa akin. Ate, ang laki nito. Hindi pa ako nakakatulog sa ganito kalaking kwarto, Kuya Carlo. Bulalas ni Bitoy na agad niyang sinaway dahil nakakahiya sa kanang kamay ni Franco. Ayaw niyang isipin ng mga ito na sila'y oportunista. Oo, kapit patalim siya, pero dahil lang naman iyon sa dala ng pangangailangan, ngunit kung papipiliin siya, mas nais niya pa rin ng marangal na trabaho. Ayos na siya sa kanyang trabaho. Kinailangan lang talaga niya ng mabilisang pera. Sir, ang itawag mo sa kanya, Bitoy. Natahimik si Bitoy. Si Carlo naman, agad na nagsalita. Miss Chari, ayos lang ho kahit anong itawag ninyo sa akin. Bitoy, ayos lang yun. Walang problema. Pwede mo kong maging kuya. Wag na ho kayong mahiya sa akin dahil ito ang trabaho ko. At si Sir Franco, mukha siyang masungit o nakakatakot. Pero may mabuti siyang puso. Ganun lang ho talaga ang ugali niya. Makikilala rin ninyo siya. Paliwanag nito na ikinahinga ng maluwag ni Chari. Ngunit ayaw pa rin niyang makampante lang, kaya mananatili silang maingat. Iniwan na sila ni Carlo upang makapagpahinga. Ate, galit ka pa rin ba sa akin? Patawarin mo na ako sa nagawa ko. Ate, sobrang desperado na po kung ilayo ka kila Tia Delia. Kaya ko yung nagawa. Binigo kita ate, patawad. Napabuntong hininga si Chari bago niyakap ang kapatid niya. Bitoy, mahal na mahal kita. Mawala na sa akin ang lahat, wag lang ikaw. Ikaw na lang ang kakampi ko. At ikaw na lang ang dahilan kung bakit ako lumalaban sa buhay. Malalampasan naman natin lahat to eh. Hindi mo kailangang gawin yun. Ngunit hindi na maibabalik ang nangyari. Kaya sana magsilbing aral sa iyo yun. Ngunit ate, saan ka po nakakuha ng ganoon kalaking halaga? At sino ho ang mga taong kasama natin? Bakit nila tayo isinama dito? Sino po ba si Sir Franco sa buhay mo ate? Sunod-sunod na tanong ni Bitoy. Bitoy, hindi na mahalaga kung anong mga ginawa ko para lang sa'yo. Dahil ang mahalaga ngayon, magkasama pa rin tayo. Nauunawaan mo ba ako? Ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. At ako, magtatrabaho ako para lang igapang ka sa pag-aaral. Nag-iyakan silang magkapatid. Ngunit alam ni Chari na ito na ang huling beses na iiyak siya. Dahil ngayon, wala na sila sa poder ni Delia. Pangit man ang trabahong pinasok niya ngayon, ang mahalaga, nakawala na sila sa malupit nilang tiyahin. Maagang gumising si Chari para magluto ng almusal para kay Franco. Lakas loob na lang siyang kumilos imbis na maging abusado dahil nakasanayan niya na ito at nakatatak sa isipan niya na sa panahon ngayon wala nang libre. Hindi mo rin dapat iasa ang sarili mo sa swerte dahil ikaw mismo ang gagawa ng iyong kapalaran. Sa naging karanasan ni Chari, ito lang naman ang bagay na naitatak niya sa kanyang isipan. Bakit maaga kang gumising? Walang emosyong tanong ni Franco. Nagulat pa nga siya at agad inihinto ang ginagawa niya. Pasensya na, nagluto ako para sa'yo. Hindi lang kasi ako sanay na walang ginagawa sa umaga, Sir Franco. Franco lang. Ayoko ng formal dahil hindi naman formal ang gagawin natin tuwing gabi. Napalunok ng laway si Chari, ngunit hindi na siya kumibo. Nahagip ng mata niya si Bitoy kaya siya'y may naalala. Pwede ko bang ilakad ang paglipat ng kapatid ko? Malapit kasi sa bahay ni Tia Delia ang paaralan nila kaya nais ko sanang pinutol siya nito. Don't worry about that.
Pinalalakad ko na kay Carlo. Napatango na lamang siya bago naghain. Bitoy, mamaya na. Saway niya sa kapatid na naupo rin. Sumunod naman ito't umalis sa upuan. Ngunit nagsalita muli si Franco. Sa bahay ko pag kumakain ako, dapat kumain din ng mga kasama ko. Dalian mo na dyan at maupo na. May meeting ako, tayo kung mahuli. Mabilis na kumilos si Chari kahit na nagulat sa sinabi ni Franco. Ngunit sa pagmamadali niya, napaso siya at agad siyang napadaing. Be careful! Napataas ang boses ni Franco nang kuhanin ng kamay niya at itapat sa tubig para mawala ang init. Nagulat sila ni Bitoy, mas lalo naman si Chari. Hindi kasi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng kalmadong si Franco. Sanay naman na sila sa tiyahin niyang si Delia na palaging nakamura at nakasigaw sa kanila. Pero ibang tao kasi si Franco, mas malaki ang impact nito sa kanila. Palalayasin na ba sila nito? Ito ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Tanggal na ba siya? Pasensya na po talaga, hindi na po mauulit. Malayo naman sa bituka, hindi naman masakit. Pagsisinungaling niya kahit na malaki ang paso. Ayos na ho ako, kumain na po kayo, wika pa niya. Pero ayaw nitong alisin ang pagkakahawak sa kamay niya. Franco, ayos na. Pinutol siya nito. Mainit yon, tsak na masakit to. Ipapabili kita ng ointment kay Carlo. Hayaan mo lang na may tubig na umaagos sa napaso. Bumalik ito sa pagiging kalmado. I'm not mad. Don't overthink. Sambit pa nito bago sila iniwan sa dining area para tawagin si Carlo. Sila namang kapatid ay napatingin sa isa't isa. Pareha sila ng iniisip kahit walang lumabas na salita sa bibig nila. Lumapit si Bitoy. Ate, galit ba siya o nag-aalala? Nalilito lang din kasi ako, hindi naman ganoon ang Tia Delia natin eh. Si Tia pag nagkamali, bugbog agad. Siya parang nag-aalala siya sa'yo kasi napaso ka. Bitoy, wag nang kung ano-anong iniisip mo kasi mali yan. Halata naman na nabigla siya at nagalit kasi hindi ako nag-iingat. Sabi niya lang na hindi siya galit pero galit si Franco. Paliwanag niya sa kapatid. Sa kwarto ka na muna, dadalhan na lamang kita doon ng pagkain. Pakabait ka lang ha, makakaipon din si ate, makakapagsarili din tayo at mamumuhay ng masaya. Bitoy, hindi naman tayo magtatagal dito. Pero mas masarap po dito, pati mga pagkain. Ate, ba't kailangan pa nating umalis? Pinapatira naman niya tayo. Hindi pwede. May bayad ang lahat ng yon. Wala nang libre. Minapapala lang siya kaya niya ginagawa to. Bitoy, kung sakaling may magawa mang mali si ate, wag mo sana akong husgahan. Para sa atin yun at para sa kinabukasan mo. Ipinapangako ko na bibigyan kita ng magandang buhay. Pamumuhay na hindi na ibigay ng ating mga magulang dahil sila mismo ang sumira sa atin. Natigilan sila nang bumalik si Franco. Maupo ka muna. Utos nito sa kanya na agad naman niyang sinunod. Give me your right hand. Mahinahon at walang emosyong utos nito habang binubuksan ang ointment. Sa susunod, hindi mo naman kailangang mataranta. That's my normal expression. There's nothing to be ashamed of. Pasensya na talaga. Tigilan mo na din ang paghingi ng pasensya. Natapos ito sa pagpahid ng ointment sa kanya. Let's eat. Sinulya pa nito si Bitoy kaya't agad na naupo ang kapatid niya. Wala na lang din siyang nagawa. Habang kumakain, naisipan niyang banggitin ang kanyang plano. Mamaya, aalis na kami ni Bitoy para humanap ng apartment na mauupahan. Huwag kang mag-alala sa obligasyon ko na tinanggap. Hindi ko yun tatakasan. Bitoy, sumama ka kay Carlo mamaya. Bibili ka niya ng mga kailangan mo. Bilhin mo lahat ng gusto mo. It's on me. Bukas pwede ka nang bumalik sa school, sa bago mong school. Hindi siya pinansin ni Franco. Si Bitoy naman, tuwang-tuwa sa sinabi nito. Talaga po? Salamat po talaga. Pwede po ba akong bumili ng sapatos? Hindi ko pa po kasi nararanasang magsuot ng sapatos. Bitoy, pinag-usapan na natin to, diba? Pagpapaalala niya sa kapatid, kaya naman natahimik si Bitoy. Anything you want, Bitoy? Binalingan siya ni Franco. We'll talk about it later, Chari. So for now, let's eat. Pinaimbestigahan ni Franco ang background ng magkapatid the moment na inuwi niya ito sa pamamahay niya. That's why, alam na agad niyang pinaghuhugutan ni Chari. Ngunit hindi siya papasok sa eksena kung wala siyang mapapala.
Ito ang dahilan niya. Negosyante siya at natural lang na maging maingat at mautak. Matapos ang almusal, pinasama na muna niya si Bitoy sa kanang kamay niyang sikaryo. Sila na lang ni Chari ang naiwan at matapos lang makapagpawala ng busog, tinawag niya na ito upang kausapin. Sa couch ay prente siyang nakaupo. Chari, my number one rule is don't interrupt me when I'm talking about something. And don't expressing disagreement to whatever I said. Nahihiya lang ako kasi hindi rin naman alam ni Bitoy ang totoong trabaho ko sa'yo. Then don't tell him. Hindi naman siya manonood sa atin when we're doing something right. Napatango ito. Mananatili kayo sa poder ko hanggat kailangan ko ang serbisyo mo. Wala kang kailangan gawin, kundi ibigay ang makalamang pangangailangan ko. Pwede bang maging marahan ka lang sa kama? Pakiusap ng dalaga. I don't think na kaya kong gawin yon. Hinapit nito ang bewang niya, paupo sa kanya. Wala sila. Let's do it. Anas niya bago pinaulan na ng halikang dalaga hanggang sa maging mapusok na ang tagpo. Isang oras sila sa couch at halos masira na iyon. Gumigewang na ang couch kaya naman kinarga niya muli ang dalaga papunta naman sa kama. Madahan niyang inihiga ang dalaga at maging malambot ang ekspresyon niya nang mapansin na wala naman itong laban sa kanya. Kahit anong gawin niya. Pagod ka na ba? Tanong niya rito. Hindi ka pa naman tapos eh. Tanging sagot lang nito na mas nakapagpahina sa depensa ni Franco. Take a rest. Nilagyan niya ito ng kumot. Mamaya pa naman ang dating ni Bitoy. Matulog ka na muna. Walang hiya-hiya si Franco na ibalandra ang matipuno niyang pangangatawan. Maging ang bagay na iyon sa kanya. Bakit nakatitig ka? Tanong niya nang mapansin ang dalaga. Napaiwas ito bigla ng tingin at namula ang pisngi. Ayos lang. Pwede mong titigan hanggang matunaw. Napaubo si Chari dahil nasamid sa sariling laway. Napakagat si Franco sa ibabang labi habang nakatitig sa dalaga. By the way, hindi ko na kailangang uminom ng tubig. Sa dami ng lumabas sa'yo'y solved na ako. Tila abnormal ang bilis ng pagtibok ng puso ni Chari dahil sa sinabi ni Franco. Inayos niya ang sarili dahil baka anumang oras bumalik agad si Bitoy. Nakaisa na naman si Franco sa kanya. And this time, umaga na at kitang-kita talaga nito ang kabuuan niya. Sa sala pagbaba niya, tumambay na muna siya sa couch. Ngunit dahil nga nasira nila ito, naramdaman niya na maalog ito. Mamaya pagdating ni Carlo, papalitan na yan. Wika ni Franco na bigla na lang sumulpot. Sabi ko magpahinga ka, di ba? Lumikot ang mata niya. Ayos lang naman ako. Tolerable naman ang sakit. Para naman may gawin ako. Pwede bang maglinis-linis? Paalam niya dahil nga binili nito na wala siyang ibang gagawin. Is that really what you want? Napatango siya. Then you're free to do whatever you want. Napangiti si Chari. Ngayon lang may nagsabi sa kanya na malaya siyang gawin ang mga gusto niya. Buong buhay nila ni Bitoy, sumusunod at pinahihirapan sila. Pangit man ang trabaho niya kay Franco, pero dito sila nakasumpong ng kalayaan at kaginhawaan. Maglilinis ka lang naman pero bakit ang saya mo? Napansin pala ni Franco ang pagngiti niya. Kasi nakakagalaw ako ng maayos. Sa bahay kasi ni Tia Delia. Limitado lang ang pwede kong gawin na sarili kong desisyon. Ngunit naramdaman ni Chari na baka isipin ni Franco na nagpapaawa lang siya. Kaya naman muli siyang nagsalita. Hindi ako nagpapaawa. Siguro maglili. Pero pinutol siya nito nang hawakan nito ang braso niya habang titig na titig sa kanya. Wala akong sinabing nagpapaawa ka. I knew your background. Bago pa kita pasampahin sa pamamahay ko. Don't worry. Hindi niya na kayo makukuha. Pangako ni Franco na nakapagpagilid sa luha ni Chari. Bakit pag si Franco ang nagsasabi, nararamdaman niyang safe sila? Pinangahawakan niyang pangako nito, hindi man sila magkarelasyon o magkadugo. Niyakap niya si Franco sa sobrang tuwa niya. Salamat talaga. Ikaw ang nagligtas sa amin mula kay Tia Delia. Hindi ko alam kung paano kang... Pinutol siya nitong muli kaya kumalas siya sa yakap. Hindi mo kailangang bumawi o magpasalamat dahil napapakinabangan na rin naman kita. Bumalik ang kirot at takot sa puso ni Chari. Nadala ba siya masyado sa pagiging kalmado nito kaya nakalimot siya? Oo nga pala, may pakinabang pa siya. Umagos ang luha ni Chari
na akala niya hindi na muling lalabas pa. Bakit ka umiiyak? Nagulat si Franco. Safe ako sa'yo. Pero pag sinasabi mong may pakinabang ako, hindi ko mapigilang maiyak dahil ganun din si Tia Delia sa amin. Gustong gusto niya ako kasi may pakinabang ako sa kanya. Ngunit sa isipan lang ni Chari ito nasabi dahil walang lumalabas sa bibig niya. Maglilinis na ho ako. Paalam na lang niya habang umiiyak pa rin. Iniwan niya na si Franco at hindi na nilingon kahit takang-taka pa rin ito. Hindi ito aware na nasasaktan siya. Napahilamos si Franco dahil sa guilt at frustration. Hindi niya alam kung ba't biglang umiyak ang dalaga. Saang banda ba siya nagkamali? Napabuntong hininga siya bago tinawagan si Carlo. Sir, malapit na kami ni Bitoy. Bungad nito dahil inakala nitong magtatanong siya kung anong oras uuwi ang mga ito. Dumiretso ka dito sa silid ko. Bilin niya bago binaba ang tawag. Ilang minuto lang ang lumipas, kumatok si Carlo sa pinto niya. Pasok. Malamig at walang emosyong wika niya. Carlo, kamusta si Bitoy? Sir, nabili niya na ang mga kailangan niya. Hindi abusado ang bata. Kung ano lang ang kailangan niya, yun lang ang kinuha niya. Napatango si Franco. Carlo, may nasabi ba akong masama? Napakunot ang noo ni Carlo. Sir, kanino po ba? At ano po bang salitang binitiwan niyo? Sinabi kong hindi niya kailangang magpasalamat kasi may pakinabang naman ako sa kanya. Napangiwi si Carlo. Tila maging ito, hindi sumang-ayon sa kanya. Sir, huwag ka ho sanang magalit. Pero si Miss Chari ho ba ito? Tumango siya. Lumuluha siya sa harapan ko pero wala siyang sinabi. Para akong kinakain ng guilt, Carlo. Sir, genuine naman kasi si Miss Chari. Nagpasalamat siya sa'yo. Hindi dahil sa may naging pakinabang ang pagsama niya sa'yo, kundi dahil mas na-appreciate niya yung ginawa mong paglayo sa kanila sa tiyahin niya. Hindi po yun konektado dahil sa mga pakinabang niya sa'yo. Nasaktan siya dahil sa sinabi mong yun. At baka ho inisip niya na dahil may pakinabang siya ngayon kaya gustong gusto mo siya. Gaya na lang ni Tia Delia na tiyahin niya. Bumalik yung trauma sa kanya. Maayos at detalyadong paliwanag ni Carlo. I didn't mean that. What I mean is hindi niya kailangang magpasalamat kasi may kapalit naman ang ginagawa ko. Pinipilit sana niya pero hindi talaga sumasang-ayon si Carlo kaya naman napatango siya. Paano ko ba mabubura sa isipan niyang nasabi ko? Paano ko hihingi ng pasensya na hindi ako nagsusorry? Natawa si Carlo. Sir, mas mahirap yata yan pero sige po isip ako. Napakalumbaba si Carlo habang nag-iisip ng bigla itong magsalita ulit. Igala mo siya tapos dalhin mo sa lugar na hindi pa niya napupuntahan. Hindi mo masabi because of your ego, sir. Kaya ipadama mo na lang na nagsosorry ka. Date ba ang tinutukoy mo? Why would I date her? She's my exclusive escort, not my girlfriend. Hindi naman date, sir. Ikaw lang nag-isip na date yun. Ikaw na bahala, sir, kung anong gagawin mo. Basta nag-suggest lang ako. Napairap siya at sumenyas ito na umalis na. Lumabas na din naman siya sa silid at hinanap si Chari. Nakita niya ito sa kusina. Nag-organize ng mga kasangkapan. Bakit hindi ka magbihes? Pasimpleng tanong niya. Hindi naman ho ako nakahubad. May damit naman ako. Tugon na rin ito pero hindi siya nilingon. We're going out. Napatango ito bago dumiretso na sa silid upang magbihis. Wala man lang angal. Sunod agad sa kanya. Nagigilty lang lalo tuloy si Franco. Sobrang sama ba ng ginawa ko? Bulong niya sa sarili bago napahilot sa sentido. Tahimik lang si Chari habang nakasakay sa magarang kotse ni Franco. Wala naman siyang sasabihin kaya't mas minabuti niyang itikom na lamang ang bibig niya. Tinandaan na rin niya na pinapakinabangan lang siya nito kaya dapat lang siyang sumunod kay Franco sa anumang sabihin nito. Chari, about what Pinutol niya si Franco. Ayos lang, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin kung yun man ang tinutukoy mo. Nauunawaan ko at talaga namang kasing tama ka. Nandito ako kasi may napapala ka. Sino ba naman ang kukup-kup sa akin o sa kapatid kong wala namang mapapakinabangan? Sanay na ako. Bata pa lang ako. Sinasabi niya ni Tia Delia sa akin kaya ayos lang. Mahaba ngunit mahinahon niyang paliwanag. I didn't mean to hurt you, Chari. Diretsahan lang kasi kung magsalita. Sanay na akong ganito pero hindi ko dapat sinabi yun. Binalik ko lang ang trauma mo.
Sorry for saying those words. From now on, mag-iingat na ako sa mga bibitawan ko. Sa daan pa rin ito nakafocus habang nagpapaliwanag. Hindi nagpadala si Chari. Ayaw na kasi niyang maulit na mapahiya na naman. Kaya tumango na lang siya pero nanatili ang kawalan niya ng emosyon. Nawala ang matamis niyang ngiti at napalitan na lang ng simpleng ekspresyon. Lihim na natutuwa si Chari nang maalala si Bitoy. Napakasaya kasi nito. Ayaw naman niyang sirain yun kaya hinayaan niya si Bitoy na magsaya sa mga natanggap nito mula kay Franco. Paghihirapan naman niya iyon kasi may kapalit naman talaga ang mga binibigay ni Franco. Sabi ni Carlo, maganda't masarap daw ang pagkain dito. Dapat mong matikman para naman ma-rate mo kung talagang ang masarap. Napatango lang siya kahit na sobrang naiilang. Social kasi ang mga kumakain sa restaurant. Halata naman na mayayaman, kaya naman para sa isang mahirap na gaya niya, sobrang nakakailang talaga. Franco? Gulat na lumapit ang babae kay Franco at nakipagbeso. Long time no see, what a coincidence. Labis ang galak nito. I'm with mom and dad, bakit hindi ka nalang makisalo sa amin? Anyaya pa nito kay Franco na para bang hangin lang si Chari para sa babae. Lisel, may kasama ako. Simpleng sagot ni Franco. Pakikamusta mo na lang ako kay Ninong. Bakit hindi na lang ikaw ang mga musta? Nandito ka naman eh. Sa tingin ko naman, hindi naman magagalit tong kasama mo kung ihiramin muna kita, diba? Binalingan siya ni Lisel. Dahil si Chari pang nakaramdam ng hiya at pangliliit, tumango siya bago sumagot. Franco, ayos lang ako dito. Puntahan mo na muna ang magulang niya. Magalang na sabi niya at pinipilit na itago ang awkwardness. Sumama ka na lang. Let's join them. Anyaya nito bago inabot ang kamay nito sa kanya upang alalayan siyang tumayo. Sumunod naman siya't walang inangal. Ngunit ramdam talaga niya na ayaw ni Lisel sa kanya. Iba kasi ang tingin nito. Tila nais siyang sampalin. Sa unahang table pa ang magulang ni Lisel kaya nakasunod lang sila. Humawak pa si Lisel sa braso ni Franco. Ma'am, Dad, si Franco po. Nakita ko na kumakain din pala dito. Ninong, kamusta po? Nagmano si Franco sa ama ni Lisel habang siya hindi nakagalaw. Hindi niya nagawang bumati bilang pakitang tao dahil ang tinutukoy ni Lisel na ina ay ang ina nila ni Bitoy. Nagulat din ito nang siya'y makita pero hindi ito nagpahalata. Para bang hindi siya nito kilala kung tignan siya nito. Sino naman ang kasama mo, iho? Paniguradong date mo siya. Natawa pa ang ama ni Lisel. Napakaganda naman niya. Iba talaga pagdating sa mga babae. Para kang si daddy mo. Magaling din humatak iyon ng babae nung wala pa sa buhay niyang mami mo. Maupo na't kumain na. Anyaya pa nito kaya naman naupo sila ni Franco. Napansin ni Chari ang pagbulong ni Lisel sa kanyang ina habang pasulyap-sulyap sa kanya ng hindi maganda. Nanggilid ang luha ni Chari nang makita kung paano maging maalaga ang ina nila ni Bitoy kay Lisel. Lisel, kumain ka lang. Pakabusog ka. Halos hindi malunok ni Chari ang pagkain. Nilagyan ni Franco ang plato niya. Magpakabusog ka. Tumango lang siya rito. Hindi na ako busy. Makakabanding na ba kita? Biglang sabat ni Lisel na ikinaputol ng titigan nila ni Franco. Ikaw talaga, Lisel. Pati si Franco nais mo pang abalahin. Busy si Franco sa mga negosyo niya. Huwag mong abalahin ang kinakapatid mo. Saway ng ama nito na nakapagpasimangot kay Lisel. Pabayaan mo na ang anak mo. Sa tagal niyang hindi nakapasyal kay Franco ay malamang ibabawi siya. Malapit naman sila dahil kinakapatid niya si Franco. Paliwanag ng ina ni Chari na kamping-kampi kay Lisel. Hindi niya na kayang tiisin. Kaya naman nagpaalam siya ng maayos na magsi-CR lang muna. Dumiretso siya sa CR at pagpasok pa lang niya, kumawala ang luhang pinipigilan niya. Natutop ni Chari ang bibig niya dahil sa lungkot, galit at mga tanong na nakakulong sa puso't isipan. Bakit napakasaya nito? Para bang wala itong iniwang anak na nagdurusa. Sa harapan pa talaga niya ito nagpakananay. Nakakatawa lang kasit nakakagalit. Sinundan siya ng kanyang ina. Lumayo ka sa lalaking yon. Umalis na kayo ni Bitoy. Tanggapin mo itong pera bilang panimula. Makapal na pera ang inabot nito sa kanya. Ba't hanggang ngayon, pinahihirapan mo pa rin kami? Matagal na ho kaming walang mga magulang. Inaanak ng bago kong asawa si Franco.
Makakagulo lang ito kapag kumalat pa. At isa pa, ayaw ng anak ko sa'yo. Anak siya ng asawa ko kaya anak ko na rin siya. Paano mo natatawag na ina ang sarili mo? Kung kami ngang tunay mong anak, pinabayaan mo. Malakas siya nitong sinampal. Wala ka talagang kwenta noon pa man. Ikaw at ang kapatid mong si Bitoy. Wala kayong dulot na maganda sa buhay ko. Sana hindi ko na lang kayo pinanganak. Bakit ba kasi nagpauto ako sa adik niyong ama? Sapo ni Chari ang pisngi. Hindi mo alam ang hirap na dinhanas namin ni Bitoy. Sana lang mahimbing kang nakakatulog sa gabi. Kahit na nakatatak sa isipan mo na pinabayaan mo kami. Sige, ipapaalam ko sa iyo kung sino ka talaga. Hindi ka talaga niya anak. Sa ibang lalaki kita naging anak. At ang engot ng ama-amahan mo na umako sa iyo dahil mahal na mahal niya ako. Ikaw ang sumira sa mga pangarap ko, Chari. Simula nang ipinagbuntis kita, gumuho ang mga pangarap ko. Hindi ko po kasalanan ng naging kalandian mo. Luhaan si Chari. Bakit ba kasi ikaw ang naging ina namin? Mas wala kang kwenta. Dahil para sa marangyang pamumuhay, iniwan mo kami. At yung hindi mo pa kadugo ang itinuring mong anak. Bakit kilala mo si Franco? Bakit kasama mo siya? Hinawakan nito ang kanyang braso. Wala ka nang pakialam kung ano man ang maging buhay namin. Hindi ka na parte ng buhay namin ni Bitoy. Kaya wag mo kong diktahan. Lumabas na siya dahil ayaw na ni Chari na makipagtalo sa kanyang ina. Ngunit sinundan pa rin siya nito at mahigpit na hinawakan sa braso. Let her go. Mula sa malamig na boses ni Franco. Franco, kinakausap ko lang naman siya. Pinutol ito ni Franco at hinawakan ng kamay ni Chari. Wala akong pakialam kung asawa ka ni Ninong. At wag na wag mo siyang sasaktan. At pwede ba, wag mo ring hahawakan ng babaeng to. Hinila na siya ni Franco palabas sa restaurant. Hindi mapigilan ni Chari ang umiyak, kaya naman agos lang ng agos ang kanyang luha dahil sa sobrang bigat ng kanyang dinadala. Ngayon nalaman niya ng anak pala siya nito sa ibang lalaki. Kaya pala ganoon na lang ang pagmamaltrato ng Tia Delia niya sa kanya. Hindi naman pala talaga siya kadugo ng mga ito, kundi si Bitoy lang. Nangihinang napaupo si Chari dahil hindi niya na kayang maglakad sa sobrang panghihina. Napakalakas ni Franco na binuhat siya nito. Maingat siya nitong isinakay sa kotse habang iyak pa rin siya ng iyak. Chari, look at me. Inangat ni Franco ang mukha niya na basang-basa ng luha. Who's that woman? Why she's hurting you? Sunod-sunod na tanong ni Franco sa kanya. Pero wala siyang lakas na magsalita o ipaliwanag ang relasyon niya sa tinuturing na ina ni Lisel. We're going home. Sambit pa nito at hindi siya kinulit pa na magpaliwanag. Nadatnan nila si Carlo at Bitoy na masayang nagbabanding. Hindi makatingin si Chari sa kapatid dahil malalaman ito na galing siya sa pag-iyak. Gumawa siya ng dahilan. Nagpaalam siya sa kusina nilang muna. Pauunahin niyang makatulog ang kapatid niya bago siya magtungo sa silid nila. Napadukdok si Chari sa lamesa. Ilang sandali pa, nakakita siya ng alak, kaya naman walang pagdadalawang isip niyang kinuha ito upang uminom. Gusto lang niyang makalimot kahit ngayong gabi lang. Sawang-sawa na siya sa mga problemang tila, wala nang solusyon. Lagi na lang binabagabag ang puso't isipan niya. Parang wala na siyang karapatang sumaya. Samantalang si Franco, napahilot sa sintido habang prenting nakaupo. Binigyan niya ng oras makapag-isip ang dalaga. Kaya naman, hindi niya na ito inabala. Gets rin niya na ayaw nitong magpakita sa kapatid. Kaya naman pinagpahinga niya na si Bitoy dahil bukas, unang araw nito sa bagong eskwelahan. Bitoy, matulog ka na. Pagod si ate mo pero mamaya pa siya kaya mauna ka na. Sige po kuya, salamat po sa libre mo. At kuya Carlo, masaya ka po talagang kalaro. Hindi po ako nakaramdam ng bagot, kaya salamat din po. Pag alis ni Bitoy, agad siyang kinausap ni Carlo. The dinner went bad. I can't believe it. Iiling-iling si Franco habang nagrarant kay Carlo na wala namang ideya sa kanyang sinasabi. Si Lisel at ang bagong asawa ni Ninong, parehas nilang tinatarayan si Chari. I don't know why and what's the reason, Carlo. Dapat ba, paimbestigahan ko na siya sa'yo? Masusunod kung yun ang nais mo, sir. No, I don't think that's a good idea. Dapat, kay Chari ko mismo malaman ang dahilan. Sandali lang at pupuntahan ko lang siya. Paalam niya kay Carlo bago dumiretso sa kusina. Pero natigilan siya nang makitang mauubos na ni Chari ang alak. Bakit ka naglasing? Inagaw niya ang bote sa dalaga. Bakit mo ko pinipigilan?
mula sa lasing nitong boses. Lakas palang uminom ni Miss Chari. Naubos yung alak, hindi pa bumabagsak. Bilib na bulong ni Carlo. Ilayo mo ang alak sa kanya. Utos ni Franco bago inalalayan si Chari. Lasing ka na, magpahinga ka na. Buhat niya ito dahil gegewang-gewang. Ngunit bago siya pumasok sa silid niya, nagbilin siya kay Carlo. Si Bitoy, tabihan mo na lang muna. Bukas ka na umuwi. Sa akin na matutulog si Chari ngayong gabi. Utos niya na sinunod naman agad ni Carlo at naunang pumasok sa silid kung saan nagpapahinga na si Bitoy. Chari, hindi tama ang ginawa mong paglalasing na lang basta. Pinagagalitan niya pa ito habang inaalis ang sandals. Bakit si Mama? Tama bang ginawa niya sa amin? Inabandona na nga niya kami ni Bitoy. Tapos nalaman ko na sa iba siya nagpapakaina. Siya ba ang mama mo? Sana nga. Hindi ko na lang siya nakita ulit. Sobrang sakit ng nalaman ko. Para akong pinapatay sa sakit, Franco. Bakit ba tinataboy nila kami? Wala ba kaming halaga? Napakasama nila. Hinayaan lang ni Franco si Chari. Ito pala ang dahilan kaya ito naglasing. Naupo siya sa tabi ni Chari at pinakinggan niya lang ito. Paano ko sasabihin kay Bitoy na magkapatid lang kami sa ina? Paano ko ipapaliwanag na masaya na si Mama sa ibang pamilya? Stop crying. Tahan na. Hindi na mahalaga kung masaya na siya sa iba. Nandito ako. Pahahalagahan kita. Simula ngayon, ako na ang magiging sandalan mo, Chari. Poprotektahan na kita. Ngunit tulog na si Chari nang sambitin niya ito. Pinagmasdan niyang lasing na dalaga na lumuluha pa rin kahit tulog na. Inayos niya ang higa nito at inalis ang dress nito para palitan ng t-shirt dahil maiirita ito kung mananatiling nakadress. Inalagaan niya ng magdamag si Chari. Halos wala siyang naging tulog dahil oras-oras niyang tinitignan ng dalaga kung nahimasmasan na ba ito. Nagising siya nang makaramdam ng paggalaw. Napatingin siya kay Chari, nagising na pasado 2:00 pa lang ng madaling araw. Matulog ka lang, gabi pa. Franco, nakaabala na ako. Pasensya ka na talaga ha. Hindi dapat ako naglasing. Walang masama kung paminsan-minsan ilalabas natin ang nararamdaman natin. Kahit pa sa pamamagitan ng paglalasing. Bumalik ang matamis ng ngiti ni Chari dahil sa kanyang sinabi. Sir, pansin ko lang na nagiging malapit ka na kay Miss Chari. Bigla na lang wika ni Carlo habang papunta siya sa trabaho. Si Carlo kasi ang driver niya. Napatango siya bago sumagot. Masama ba yun? Wala naman akong sabit at wala rin naman siya. Sa tingin ko wala namang masama kung protektahan ko silang magkapatid, Carlo. Tama ka. Dapat akong maging maingat sa mga binibitiwan kong salita. Mas nakikilala ko na siya ngayon. Magaan ang pakiramdam ni Franco at sobrang straightforward niyang tao. Ibig bang sabihin, sir, gusto mo na si Miss Chari? Gusto ko siyang protektahan. I don't think na dapat kong isipin na gusto ko na siya. I don't have time for love, Carlo. My focus is on business at wala akong oras i-distract ang sarili ko para lang sa pag-ibig na hindi naman ako interesado. Pero interesado ka sa kanya, sir. Pag-ibig na huyan, hindi mo lang mapagtanto sa ngayon. Malalaman at malalaman mo din yan, sir. Sa ngayon, nakikita kong masaya ka naman po. Romantiko ka palang lalaki. Naniniwala ka sa love at first sight, sa mga novel na hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Naniniwala ako, sir. Kasi yung mama at papa ko, forever sila. Sagot pa nito na ikinailing na lang niya, imbis na basagin ang paniniwala ni Carlo. Unang araw ni Bitoy ngayon sa bagong eskwelahan at si Chari naman sa bahay lang mananatili dahil wala naman itong kailangang gawin. Dahil sa paglalasing nito kagabi, tsak na may hangover ito ngayong umaga. Siya nga rin ay walang maayos na tulog pero dahil may mahalaga siyang meeting ngayon, hindi siya pwedeng lumiban. Carlo, bisitahin mo ang ama ni Chari at alamin mo ang kalagayan. Idamay mo na din pati ang tiyahin niyang si Delia kung may connection pa ba ito sa ina ni Chari. Biling niya kay Carlo. Si Lisel, make sure na hindi siya makakatungtong sa bahay upang hindi mailang at hindi niya maaway si Chari. Masusunod, sir. Inihatid lang siya ni Carlo at umalis na din ito. Habang nasa trabaho siya at magi-start pa lang ang meeting, tumawag ang kanyang ama. Dahil may 10 minuto pa naman, sinagot niya ang tawag. Dad, Franco, where are you right now? Mahinahon pero boses nito ay seryoso. Nasa trabaho. May ilang minuto pa ako, Dad, kung talagang importante.
Lisel called me. And then may sinabi siya na babaeng inuwi mo raw sa house mo. Totoo ba yun? Sa tingin ko hindi na dapat yan pinag-uusapan when it comes to my private life. Dad, sana lang, irespeto ninyo yun gaya ng ginagawa ko sa privacy ninyo. Let's stick to the business and stay out in my private life. Diretsahan niyang sagot sa ama. Totoo nga ang sinabi niya. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng binabahay mo. Binabahay mo nga ba o binabayaran mo lang para sa pangangailangan mo? Don't worry, I understand and I won't judge you. Lalaki din ako, Franco. Nakuyom ni Franco ang kamao niya. Hindi bukas na libro ang buhay ko para pag-usap-usapan ninyo. Sana inisip mo din na pinoprotektahan ko ang ligasiya na iniwan ko sa pangalan mo. Sinusumbatan mo na ba ako, Dad? Pinapaalalahanan lang kita. Hindi pwedeng basta-bastang babae na lang ang binabahay mo. Lisel is a decent woman. Perpekto para sa'yo at sa negosyo mo. Matagal ka na niyang gusto. Gusto ka rin ng mga magulang niya. Kaya pabor ako kung siya ang magiging asawa mo. Pagdating sa buhay ko, ako lang ang magdedesisyon. Binaba ni Franco ang tawag na walang magandang araw niya at napalitan ng inis. Samantalang si Chari, hindi masyadong inindang sakit ng ulo dahil iniwanan siya ni Franco ng gamot. Nakaramdam siya ng kilig dahil nalaman niya na inalagaan pala siya nito ng magdamag. Ngunit nagdadalawang isip pa rin siya kung paniniwalaan ba niyang pinapakita nitong kabaitan. Baka kasi masaktan na naman siya. Natatakot siya kapag may nagiging mabait sa kanya. Natigilan si Chari sa pagmumuni nang may narinig siyang kotse sa labas. Excited siyang lumabas kasi akala niya si Franco. Napakunot pa nga ang kilay niya kasi ilang oras pala itong wala tapos uuwi na agad. Ngunit mali siya dahil hindi si Franco ang lumabas sa magarang kotse, kundi si Lisel. Natatandaan niya ito dahil kagabi lang naman sila nagkita. Miss Chari, sa loob ka na muna. Biglang sumulpot si Karyo na hindi niya alam kung saan ito galing. Bakit naman? Bisita siya at dapat mo siyang imbitahan sa loob ng bahay. Gagawan ko siya ng merienda. Ngunit pinutol siya ni Karyo. Mahigpit na bili ni Sir na hindi siya pwedeng pumasok. Napaawang ang labi ni Chari. Si Lisel naman biglang nagmaldita ang ekspresyon dahil ayaw itong papasukin ni Karyo sa loob ng bahay. Karyo, baka gusto mong mawala ng trabaho. Ma'am, si Sir Franco ho ang amo ko at hindi ikaw. Siya lang po ang susundin ko. Binigyan ako ng permiso na pumasok dito at manirahan. Si Tito ang nag-utos na dumito muna ako habang nire-renovate ang bahay ko. Karyo, hayaan mo na lang siya. Bulong ni Chari dahil nakakahiya na sila ay nakakapasok ng libre dito sa bahay ni Franco. Tapos si Lisel na kinakapatid pa ni Franco hindi makapasok. Dapat yata umalis ka na, di ba? Hindi ka man lang ba mahiya na libre ka dito? Pagsasawaan ka rin naman niya, alam ko naman. Pero nakakairita naman na makasama kita dito. Hindi ako mag-a-adjust para sa'yo. Miss Chari, sa loob ka na muna. Muling sabi ni Karyo bago tinawagan si Franco. Sir, si Ma'am Lisel po nandito at nagpupumilit pumasok. Daddy mo daw ang nagbigay permiso sa kanya na tumira dito sa bahay mo, sir. Ito ang report ni Karyo sa among si Franco. Pauwi na si Sir, Miss Chari, kaya pumasok ka na po dahil siya na daw ang bahala. Tumango na lang siya. Ngunit bago siya pumasok, may sinabi pa si Lisel sa kanya. Palibhasa walang mga magulang, kaya napariwara na. Sa tingin mo ba, payag sila tito at tita na dumito ka? Mataas ang pangarap ni Tito para kay Franco. Tinanggap na lang niya imbis na makipagtalo. Si Franco ang magdedesisyon at maluwag niyang tatanggapin ang magiging desisyon nito. Dumating si Franco sa bahay at inabutan si Lisel na nagpupumilit kanina pa. Natawagan naman agad siya ni Karyo. Kaya lang nasa mahalagang meeting siya kaya kailangan tuloy niyang humingi ng pasensya, makauwi lang agad. Hinawakan ni Franco ang braso ni Lisel. Get out! Pati perbado kong bahay, pinanghihimasukan mo na dahil lang sa pangsariling pakay mo. Renovation ng bahay ko and sinabi ni Tito na pwede ako sa bahay mo since hindi naman na iba ang pamilya natin. Bakit ba galit na galit ka? Hindi ko naman sinaktan ng bayarang babae mo kung yun ang iniisip mo. Karyo, sinaktan ko ba? Nandyan ka nga, bantay sarado sa babaeng yun na para bang reyna rito. Naiinis na sabi ni Lisel bago pagak na natawa. Para naman akong kriminal kung makatingin ka dyan. Ayokong tatapak ka pa sa pamamahay ko. Sinabi man ni Dad wala akong pakialam. Wala silang magagawa sa mga desisyon ko sa personal kong buhay. Umalis ka na
At wag na wag ka nang babalik dito, Lisel. Sobrang sama mo naman sa akin. Ganyan ka bang tumrato sa babae? Sa mga taong bida-bida't mas marunong pa sa buhay ko. Oo, ganito akong trumato. Alis na. Bago pa ako makalimot na kinakapatid kita. Masasaktan ka lang sa akin, Lisel. Banta pa niya bago sumenyas kay Carlo na palayasin niya na ito. Ngunit pumalag si Lisel. Ganyan ka sa kanya kasi may pakinabang ka. Pero pagsasawaan mo rin siya for sure. So hihintayin ko na lang ang araw na sawa ka na sa babae mo. Napasulyap si Franco kay Chari na nakasilip pala. Hampas lupa pang kinuha mo. Sa tagal kong nagpapansin sa'yo. But I'm still here. Always here for you. Hihintayin ko na lang ang oras ko. Bukas babalik ako para maghakot ng mga gamit ko dahil dito na muna ako. Si Tito, kausapin mo siya kung ayaw mo ko dito dahil siya naman ang nagrekomenda sa akin na dumito na muna. Umalis na ito at hindi na kailangang itaboy pa. Napapikit ng mariin si Franco. Dagdag sakit pa ng ulo niya si Lisel. Napakatigas talaga ng ama niya at pilit na siya'y pinapakailamanan. Dumiretso na siya sa loob pero hindi niya muna pinansin si Chari dahil kailangan niyang kausapin ng ama niya na nagsisimula na naman siyang diktahan. Where's Dad? Ito ang bungad niya sa ina dahil hindi niya matawagan ng ama. Busy ang ama mo, nak. Bakit ba? Parang wala ka sa mood. Mom, we both know what Dad did. Itigil mo na sana ang pagtatakip sa kanya. Si Lisel, sinusulsulan niyang tumira muna dito sa bahay ko. Madiin niyang paliwanag. This is my house and I bought this with my very own money. Before I enter business, may sarili na akong pera. Bakit pati sarili kong pamamahay? Siyang nagdidikta. Galit ka lang sa ngayon, anak. Hayaan mong makapag-isip-isip kayong pareho bago kayo mag-usap. Sawang-sawa na ako sa pandidikta niya. So anong gagawin mo, ha? Bastos kang bata ka. Matapos kitang bihisan, pag-aralin at bigyan ng magandang buhay. I gave you everything. Wala kang modo, Franco. Wala kang utang na loob. Galit na galit ang ama niya na sumabat dito sa usapan nilang mag-ina. Napangisi si Franco. Dahil lang sa sinuway kita tinanggihan? Wala siyang maitutulong sa'yo. Magiging pasanin mo lang siya. Hindi ka ba nag-iisip? Pabigat na nga wala pang magandang background. Akala mo ba hindi ko malalaman ang relasyon niya sa asawa ng ninong mo? Pokpok ang ina niya. Bulag-bulagan lang ang ninong mo dahil mahal na mahal niya yung babae. Si Lisa lang ang walang alam sa history ng stepmom niya. And now, yung anak ay kinakasama mo sa bahay? Ganyan ka na ba kapurol? Hindi na negosyo yan. Katangahan na yan. Natutop ni Chari ang bibig niya dahil sa naririnig. Oras na piliin mong babaeng yan. Mawawala ang lahat ng sayo. Huwag mo akong hamunin. Para sa babaeng bayaran na iyon ay iiwan mo ang lahat? Sige, mamili ka. Mawawala ang lahat sa'yo o titigilan mo na ang kahibangang to. Sunod-sunod ang agos ng luha ni Chari. Hindi nakasagot si Franco dahil lahat to sa kanya kaya naiipit ang binata. Pumasok agad siya sa silid nila ni Bitoy upang mag-ayos ng mga gamit. Bitoy, iwan mo lahat. Wala kang dadalhing gamit na binili ni Kuya Franco mo para sa'yo. Masisira lang din ang buhay niya pagkasama niya tayo. Ate, bakit po? Bakit ka umiiyak? Bitoy, wag na muna ngayon. Nakapag-desisyon na si Chari. Dala ang perang natira, lakas loob siyang magsisimula ulit. Pakiramdam ni Chari, totoong siyang malas dahil pati si Franco nasisira ang buhay dahil sa kanya. What the hell are you going, Chari? Mula sa malamig na boses ni Franco. Mas maganda kung aalis na lang kami para walang gulo. Sapat na ang kabayaran na binigay mo. Makakapagsimula na kami. Franco, tamang daddy mo. Pangit ang background ng pamilya namin. Huwag mo na kaming kupkupin. Ngunit walang sabing kinuha ni Franco ang bag niyang hawak. Please, pabayaan mo na kami. Carlo, isarado mo ang gate. Franco! Lumuhod si Franco sa kanya at lumuluha habang hawak ang kamay niya. Nagulat si Chari, hindi niya alam ang gagawin niya sa mga oras na ito. Si Carlo, gulat din sa ginawa ni Franco. Ngayon lang nito nakita na umiyak at magmakaawa ang boss niya dahil lang sa isang babae. Manatili ka sa tabi ko. Paano kita poprotektahan kung aalis ka? Hindi mo kailangang gawin yun dahil ikaw naman ang malalagay sa alanganin. Chari, wag mo kong iwan. Nakasubsob ang mukha ni Franco sa kamay niya. Mas mahihirapan ako kapag nahihirapan ka. Bigyan mo ko ng karapatan. Wala akong palalagpasin. Lahat sila kakalabanin ko para sa'yo. So please don't leave me.
Itinayo niya si Franco. Bakit ako? Bakit minahal mo ko? Si Lisel, mas maganda't napakayaman. Hindi siya hampas lupa. Hindi katulad ko na. I love you. Ito lamang ang naging tugon ni Franco habang lumuluha. Muli itong lumuhod para siya'y pigilan. Mariing napapikit si Chari. Franco, kung pipiliin mo ko, paano ka na? Paano na ang mga pinaghirapan mo? Hindi ko yata kayang maatim na makagalit mo ang pamilya mo at mawala ang lahat ng pinaghirapan mo para lang sa akin. Ate, mas gusto ko po dito kay kuya. Nalulungkot na sabi ni Bitoy. Hindi po dahil sa mayaman siya at masarap ang buhay ko dito, kundi dahil siya po ang unang tao na trumato sa atin ng maayos. Napatingala si Chari upang patigilin na sana ang pagluha niya. Pero wala siyang nagawa dahil walang humpay ang pag-agos. Nakaluhod pa rin si Franco, hawak ang kamay niya at tila ayaw bumitaw. Ayaw na siya nitong pakawalan, ni ang bag niya'y kinuha nito. Gusto niyang humingi ng saklolo kay Carlo, pero sa tingin nito, sinasabi nitong wala din itong magagawa para pigilan ang amo. Narinig mo si Dad, di ba? Tama siya, kaya hindi ka dapat magalit sa kanya. Tugon niya upang hindi na ito magtanim ng sama ng loob sa ama ni Franco. Magulo ang buhay namin ni Bitoy. Itinakwil kami ng ina namin at inabandona. Habang si Papa naman nakakulong dahil sa droga. Magiging pabigat lang kami sa'yo. No, lumambot ang boses ni Franco. Don't say that. Hindi kayo kailanman naging pabigat, Chari. Bakit mo naman iiwanan ng mga tinatamasa mo? Para lang makasama ang hampas lupang babae na nasa harap mo. Puno ng sakit ang dibdib ni Chari. Hindi mo dapat hinayaan ang sarili mo. Dapat na natili ka lang sa paniniwala mo na dapat may mapala ka sa akin bilang isang kanegosyante. Sana nauunawaan mo ko, Franco. Galing ako sa broken family. Kami ni Bitoy. Hindi ko magagawa sa iyo yun. Hindi ko kayang masira ang relasyon mo sa pamilya mo. Para lang kupkupin o protektahan kami. Chari, kaya kong iwanan ng mga bagay o pag-aari na mayroon ako makasama ka lang. Hinalikan ni Franco ang paa ni Chari, kaya naman agad niya itong sinaway. Franco, hindi mo dapat binababa ang sarili mo para sa babaeng gaya ko. Lumuluha itong tumitig sa kanya. Hanggat binababa mo ang sarili mo, mas ibababa ko ang sarili ko para sa'yo. Para hindi mo na minamaliit ang sarili mo, Chari. Napagtanto ni Chari na lahat talaga'y gagawin ni Franco para lang sa kanya. Mahal na mahal talaga siya nito. Sinalo ni Chari ang mukha ni Franco. Tumayo ka na, hindi na ako aalis. Binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Ngiti ng pagtanggap niya sa pag-ibig na nais nitong iyalay. Hindi na po aalis, ate? Umaliwalas din ang mukha ni Bitoy at Carlo. Hindi niya yata, Biboy. Happy ending ng ate mo tang amo ko. Hindi ko pa nakikitang umiyak si bossing ng ganyan sa ate mo. Kundi si Miss Chari lang ang nakapagpalambot kay sir. Sa sobrang daldal ni Carlo, sinamaan ito ng tingin ni Franco. Bitoy, sa labas muna tayo magpahangin lang. Sumipol-sipol pa si Carlo. Tila nagpapahiwatig sa boss nito ng kung anong kapilyuhan ang dalawa lang ang nakakaintindi. Carlo, tagalan ninyo. May luha pa si Franco nang magpahabol kay Carlo na natawa lamang. Binuhat siya ni Franco patungo sa silid. Ngunit hindi naman siya nito inano. Inupo lang siya nito sa kama bago hinawakan ng kamay niya at tumabi sa kanya. I'm so happy na hindi ka umalis, na tinanggap mo ko at pinapasok sa puso mo. Franco, natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi worth it ang pagpili mo sa akin. Baka hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Ito yung mga isipin ko ngayon. Sana nga maging worth it ako para sa mga sakripisyong gagawin mo. Sana, kahit na ako yung pinili mo, hindi mo rin hayaang masira ang relasyon mo sa pamilya mo. Alam kong uuwi sila, kaya maghihintay ako sa pagdating nila. Ilalaban ko to, Chari. Ngunit makikiusap ako na habang nilalaban ko sana, higpitan mo ang kapit mo sa akin. Dahil hindi rin kita pakakawalan. Mahal na mahal kita, hindi ka nila magagawang apihin, Chari. Makikipaglaban ako ng patayan, kahit sa sarili kong ama oras na galawin ka niya. Ito ang banta ni Franco. Tama si Franco nang hinala na uuwi ang kanyang mga magulang. Dahil kinabukasan lang, bumungad na agad ang galit niyang ama sa kanya pagbukas niya ng pinto. Si Chari ay mahimbing pa ang tulog, kaya naman hindi niya inanyayahan sa loob ng pamamahay niya ang kanyang mga magulang bilang privacy na rin.
Ganyan ka talaga sa mga magulang mo na nagbihis at nagpalaki sa'yo? Buliyaw ng ama niya bago siya inambahan. Wala kang modo. Dahil lang sa babaeng yun. Nakausap ko ng ina niya at nangako ito na ilalayo ang anak niya. Salot sila kaya hindi na dapat patagalin pa. Napasulyap ito sa ina niya. Itigil mo ang ganyang tingin sa anak mo. Hindi siya nakakaawa dahil siya mismong gumagawa ng ikasisira natin. Dad, nakapagdesisyon na ako. Ilalayo ko sa inyo si Chari para sa kapayapaan na gusto kong makamit niya kasama ako. Sinampal siya ng kanyang ama, kaya naman napasigaw sa takot ang kanyang ina. Ngunit hindi siya lumaban. Isasauli ko sa pangalan mo ang kumpanya at iba pang mga negosyo na ako ang nagpalago. May certain amount lang akong kukuhanin for my hard work. Makakaasa kayo na ipapalipat ko agad within this week. Ayokong masira ang relasyon ko sa inyo. But Dad, you push me to do this. Tumalikod na siya, ngunit may naalala pang sabihin. And don't you dare insult her again, Dad. I will marry her and love her. Wala akong magagawa para pigilan pa ako. Binalingan niya ang kanyang ina. Ma'am, sorry. Pero siya ang babaeng gusto ko at pipiliin ko araw-araw. Mahal kita pero mahal na mahal ko rin si Chari. Tanggap ng ina niya, kaya luhaan itong yumakap sa kanya. Habang ang ama niya nanatiling matigas at desididong itakwil siya bilang anak na tagapagmana. Karyo, si Franco. Takang tanong ni Chari nang magising siya mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. Miss Chari, may mga kinailangan lang pong ayusin si Sir. Pero sabi niya sabihin ko daw ho sa inyo na babalik siya before dinner. Si Bitoy naman, nakapasok na kanina pa po. Paliwanag ni Karyo. Masyado ka namang formal. Chari lang, ayos na sa akin. Hindi ka naman naiba kay Franco, pati na rin sa amin ni Bitoy. Karyo, maraming salamat sa pagprotekta mo sa akin nung sumugod si Lizelle dito. Napayuko si Chari. Hindi ko kasi talaga ugaling makipag-away at sa mga sinabi niya sa akin, totoo naman yun, kaya ayoko na lang dumipensa. Paliwanag niya sa kanang kamay ni Franco na si Karyo. Hindi naman masamang lumaban kapag sobra na, Miss Chari, para hindi sila masanay na palagi kang minamaliit. Masaya talaga ako na ikaw ang minahal ni Boss at ikaw ang magiging partner niya hanggang sa pagtanda ninyo. Si Boss, hindi ko pa talaga siya nakikitang umiyak at magmakaawa para lang sa isang babae. Kaya naman ganoon na lang ang gulat ko. Mahal na mahal ka talaga niya. Kaya kahit ibaba niya ang sarili niya o mawala man ang lahat sa kanya, gagawin niya makasama ka lang, Miss Chari. Damang-dama ko ang pagmamahal niya. Kaya ipaglalaban ko din siya. Dahil alam ni Chari na gagawin ni Franco ang lahat para sa kanya, kaya handa rin niyang gawin ang lahat para kay Franco. Ngayon lang naramdaman ni Chari na mahalaga pala siya at may magpapahalaga pa rin pala sa kanya pati sa kapatid niyang si Bitoy. Ayaw tumakas ni Chari basta nang hindi man lang sumubok na kausapin ng magulang ni Franco. Gaya nga ng sabi niya, ayaw niyang pati si Franco masira ang pamilya nito. Karyo, pwede ba akong humingi ng pabor? Sa ating dalawa lang sana to. Ayokong makarating pa kay Franco dahil mag-aalala lang siya. Bakit nandito ang babaeng yan? Ama ni Franco ang nagtanong sa kanya. Bakas ang galit dito. Habang ang ina naman, maayos siyang tinanggap at pinapahiwatig na tanggap siya nito. Gusto niya lang na makausap tayo. That's it. Please respect her kahit para na lang sa akin. Siya ang dahilan, kaya nahibang ang anak mo. Bakit tinanggap mo pa rin? Hindi naman ho ako magtatagal. Salamat kay Karyo dahil natuntun ko ang bahay ninyo. Dahil sa kanya, saglit lang ho ako, sir. Inirerespeto pa rin niya ito kahit ano ang trato sa kanya. Galing ho ako sa hindi magandang pamilya. Si Mama, pokpok. Ang ama ko naman ho isang drug addict. Habang ang tiyahin ko naman ho na kumupkup sa amin. Minamaltrato lang kami't pinapakinabangan. Nauunawaan ko ho ang galit ninyo, sir. Ngunit nandito ho ako para sabihing hindi ko naman peperahan si Franco. Hindi ko ho siya minahal dahil sa pera. Siya ho ang nag-iisang tao na naging mabait sa amin at inalagaan kami ng maayos kahit pa sa maling paraan niya ako nakilala. Masakit ho sa akin na malamang nahihirapan siya dahil sa akin. Ayoko pong maranasan niyang sirang pamilya dahil danas na danas ko ho yun. Napakasakit ho na itaboy ng sariling mga magulang. Sana po, huwag niyong itakwil si Franco dahil sa pagpili niya sa hampas lupang babaeng nasa harapan niyo. Chari, please don't say that. Naiiyak ang ina ni Franco. Magwawala si Franco
kapag nalaman niyang ginawa mo to? Hindi ho niya malalaman. Sa tingin mo ba maaawa ko sa'yo? Huwag na ho sa akin, sir. Kay Franco na lang po. Umalis ka na. Buo na ang desisyon ko. Umalis na luhaan si Chari, pero at least sinubukan niya. Masaya siyang malaman na suportado pala sila ng ina ni Franco. Miss Chari, sabi ko naman sa'yo matigas ang damdamin ng ama ni Sir Franco eh. Pagagalitan ako ni Sir o baka matanggal pa ako kapag nalaman niya na tumulong ako sa'yo na pumunta sa magulang niya. Hindi niya malalaman na ikaw ang tumulong sa akin. Sagot kita, pagkatiwalaan mo lang ako. Tinuyo ni Chari ang kanyang luha. Umuwi na tayo, ipaghahanda kita ng merienda mo. Wika pa niya bago isinandalang sarili sa upuan. Abala si Franco sa pagsasali ng mga properties and business sa pangalan ng kanyang ama nang makatanggap siya ng tawag. Nasaan ka? Bakit napatawag ka, Dad? Ayoko nang pag-usapan ng mga desisyon ko na hindi mo naman na mapipigilan. Pagkatapos kong maayos maisalin sa'yo, aalis na kami dito. Madiing wika ni Franco na hindi na hinintay makapagsalita ang kanyang ama. Forget about it. Pumunta ka dito sa bahay at hihintayin kita. Utos nito bago binaba ang tawag. Napakunot ang kanyang noo bago nagpaalam muna sa assistant niya na may kailangan lang puntahan. Dumiretso na siya sa bahay ng kanyang magulang. Prenting nakaupo ang ama niya habang sumisimsim ng alak na nasa wine glass. Bakit mo ko pinapunta dito, Dad? Bakit hindi ka muna maupo? Nagmamadali ka ba? Inis na naupo si Franco. Marami pa ho akong gagawin. Pakibilisan lang. Si Chari ba talaga'y gusto mo siya? Siya na naman ang pag-iinitan mo. Nakakuyom ang kamao ni Franco. Leave her alone, Dad. Answer me, son. I need to know the whole story. Bago ko magbigay ng final na desisyon. Hindi ko kailangan. Sa'yo na ang lahat ng bagay na ibinigay mo sa akin. All I need is Chari. Cause she's enough and she's my everything. Lalaki ka nga. May bayag ako. Ikaw wala. Tinatakbuhan mo ang mga bagay-bagay at dinadaan sa dahas. Hindi mo magawang harapin ang katotohanan na hindi mo na ako magagawang kontrolin. May inilapag itong envelope sa mesa habang pagak na natatawa. Sige, pwede na kitang pakawalan. Sa nakikita ko, diretso kang magdesisyon. Kaya alam kong mapapanindigan mo naman yan. Binuksan niya ang envelope. Yan ang lahat-lahat ng party mo. Walang bakas, walang sobra. Bakit binibigay mo pa rin sa akin to? Kahit na hindi kita sinunod at kinalaban kita. Inubos nito ang alak na nasa wine glass. Dahil magulang pa rin ako. Nagalit ako pero anak pa rin kita. Napadukdok si Franco. Sana ganyan din ang ama't ina ni Chari at Bitoy. Sana naging magulang din sila. Hindi makayanan ni Franco dahil nadudurog ang puso niya para sa babaeng mahal na mahal niya. Lumamlam ang mga mata ng ama ni Franco. Wala ding masabi simula nang malaman niya ang sinapit ng magkapatid. Dad, pwede bang malaman kung bakit biglang lumambot ka? Curious lang si Franco. Sinalina ng ama niya ang kanyang baso. Dahil nauunawaan na nila ang isa't isa, inaya siya nitong uminom. Para naman daw bago siya maging abala sa pagpapamilya, makabanding muna siya nito at para na rin bumawi sa kanya. Sinong hindi lalambot sa nobya mo? Habang nakatitig ako sa mata ni Chari, I saw her as my daughter. Pinalambot niya ang puso ko. She's very innocent at nauunawaan ko na kung ba't ka nahibang sa kanya. She's not rich, but she's very powerful. Parang hinaplos niya ang puso ko sa pagiging selfish niya. Sabi niya sa'yo na lang daw ako maawa. Dad, galing si Chari dito? Paanong? Ayaw niyang ipaalam sa'yo, kaya wag mong sasabihin alam mo na. Pumunta siya dito to convince me. And she did. Umuwi ka na. Huwag ka nang maglasing tsaka hinihintay ka na niya. Inubos lang ni Franco ang nasa baso niya. Namumula na rin siya dahil tumatalab-talab na ang alak. Dad, salamat dahil tinanggap mo na siya. Niyakap ni Franco ang kanyang ama. Pasensya na sa mga nasabi ko dala ng galit ko. I understand. Maski sa mami mo, makikipaglaban ako ng patayan. Makasama ko lang siya. Natauhan ako. Para ako nagising. Dumaan din ako sa sitwasyon ninyo. At higit sa lahat, nagmahal din ako. Nahibang din ako sa ina mo. Until now, hibang pa din ako sa kanya. Sa sobrang competitive ko, nilamon ako ng kapangyarihan at karangyaan. Napakagaan ng pakiramdam ni Franco nang umuwi siya. Dumiretso siya sa kusina. Dahil ayon kay Cario at Bitoy, abala si Chari magluto para sa kanilang dinner.
Mula sa likod, niyakap niya si Chari. Let me do that. Pagod ka na. Sambit niya habang komportabling nakayakap sa nobya. Napakunot ang noo nito nang siya hinarap. Nakainom ka? Bakit nagmaneho ka pa kung nakainom ka na? Pinag-aalala mo ko pag ganyan. Sorry po, hindi na mauulit. Hinagkan niya ito sa noo. I love you so much. Pinaulanan niya ito ng halik kaya naman si Chari nakikiliti sa pinagagagawa niya. Let's get married. Ikaw naman, para kung mawawala sa'yo, nagmamadali ka. Ayoko mag-aksaya ng oras, Chari. Pakakasalan kita. Oo naman, palaging yes ang sagot ko. Kaya sige na, magbihis ka na at mag-shower para mawala ang lasing mo. But I'm not drunk, Chari. Nilapit ni Franco ang bibig niya sa tenga ng nobya. Mamaya, kaya ko pang paligayahin ka habang buhat-buhat ko. Magagawa ko pang lahat ng posisyon para lang mapatunayan sa'yo na hindi ako lasing. Namula si Chari sa sinabi ni Franco, pero natigilan sila sa paglalandian at umayos nang makita sila ni Carlo na kulang na lang gumawa sila ng kapilyuhan dito sa kusina. Sana nabulag na lang ako. Wika ni Carlo bago naiiling na tumalikod, pero humarap ulit ito. Boss, gusto mo ako na tumapos ng niluluto para naman magawa mo na yung sinasabi mo kay Miss Chari? Alok pa ni Carlo, kaya naman napayuko sa hiya si Chari. Si Franco'y agad siyang binuhat habang malawak ang ngiti sa kanang kamay nito. Franco, pasaway ka na ngayon. Malakas ang loob mo kasi nakainom ka. Pinutol siya nito nang bigla siyang ibabawan ni Franco. Masaya ka ba? Tanong nito sa kanya habang titig na titig. Gusto ko palagi kang masaya. Gusto ko wala kang iniintindi kundi maging masaya lang. Bakit ka uminom? Sabihin mo sa akin, bakit ka nag-inom? Wala naman ako dapat ipag-alala? Masaya ako kaya ako uminom. Si Daddy ang kasama kong uminom. Napahawak si Chari sa tenga ni Franco na namumula na din. Nilaro-laro niya ang tenga nito habang nakatitig kay Franco. Sinabi ba niya na galing ako doon? Oo, salamat sa'yo. Dahil sa'yo, maayos na ulit ang relasyon ko sa pamilya ko. May pakinabang pala ako. Malawak ang ngiti niya pero hindi iyon nagustuhan ni Franco. Sabi ko sa'yo, huwag mong sasabihin yan, di ba? Upang hindi na ito magtampo o sumama pa ang loob, hinagka na lamang niya ito sa labi habang patuloy na nilalaro ang tenga nitong namumula. Chari, don't stop doing that. Anas ni Franco. Napaawang ang labi niya nang maramdaman ang bagay na iyon kay Franco. Tila sasabak na naman sa bakbakan. Walang inaksayang minuto si Franco dahil nagsimula na itong kumilos. Nahuli na silang kumain dahil sa inuna nila ang init na bigla na lang sumiklab. Sa susunod, kain muna bago kung ano-ano ah. Saway niya kay Franco na pinaghahanda niya ng pagkain. Nakakain naman ako ah. Piliw ang ngiti nito na ikinasamid niya. Nauna ang dessert eh. Pahabol pa nito kaya naman nahampas niya ito para matigil sa kalokohan. Napag-usapan nila ni Franco ang paglipat nila. Ngunit sinabi din nito na mahihirapan na naman si Bitoy. Para sa kanya naman, ba't pa sila aalis kung ayos naman na sa pamilya ni Franco? Upang makampante na ito, nagdesisyon siyang wag nang umalis at ituloy na lang dito ang nasimulan na nila. Na nirespeto naman ito dahil kahit anong sabihin niya, sinusunod naman ni Franco. Isang linggo ang lumipas, patuloy si Franco sa trabaho nito habang siya'y naiiwan sa bahay upang mag-asikaso sa dalawa. Si Carlo naman ang bantay niya na hindi na rin nakakaboring dahil payapa na. Simple lang naman ang hiling niya eh. Yun ay ang makaramdam ng kapayapaan sa buhay. Bonus na lang na sobra-sobrang ibinigay ni Lord sa kanila ni Bitoy at habang buhay niya itong ipagpapasalamat. Hindi na hinanap ni Chari ang ama niya na umabando na rin naman sa kanya. Habang ang ina niya, hindi na rin niya pinuntahan pa para kausapin. Gusto na lang ni Chari na lumagay sa tahimik at magpatawad kahit hindi niya yun sinasabi sa taong nagkakasala sa kanila. Sinarili na lang niya, basta sa puso niya, wala na ang puot at mga tanong. Nililinis ni Chari ang silid ni Franco nang makita niya sa drawer ang maliit na box at alam niya kung anong nakalagay dito. Binuksan niya ang box kaya tumambad sa kanyang singsing. Napangiti siya dahil nakabili na pala agad si Franco. Inayos niya ulit para hindi makahalata ang nobyo na alam niyang plano nitong proposal. Carlo, ubos na ang groceries. Sasamahan mo ba ako?
Mahinahong tanong niya kay Carlo na nakaupo lang sa labas na nagbabantay kahit wala namang kalaban. Oo naman, Miss Chari. Halina po kayo. Anyaya nito bago siya pinagbuksan ng pinto, kaya naman agad siyang nagpasalamat. Focus si Franco sa trabaho nang makatanggap siya ng tawag mula kay Carlo. Nawawala daw si Chari. Walang pasabing tinakbo ni Franco ang palabas sa building. Dumiretso sa grocery store na sinabi ni Carlo. Halos maluha siya nang makita si Carlo. Where's Chari? Carlo, si Chari ba't nawawala? Nanlalambot ang kanyang tuhod. Boss, kasunod ko lang siya kanina tapos nawala siya bigla sa paningin ko. Napayuko si Carlo dahil sa pag-aalala din kay Chari. Pinareview niya ang CCTV sa buong grocery. Mahanap lang si Chari. Ayaw pa sana ng owner dahil invading privacy daw at kailangan pa ng legal request. Pero tinapalan niya ito ng pera, mapapayag lang agad. Nakahinga ng maluwag si Franco nang makita nila si Chari na pumasok lang pala sa CR. Chari, are you there? Tanong niya ng katukin ito. Franco, ikaw ba yan? Gulat na tanong nito pero hindi pa din lumalabas sa banyo. Akala ni Carlo na wala ka na kaya tinawagan agad niya ako. Sobrang nag-alala talaga ako. Halos mapao si Franco. Salamat naman at maayos ka lang. Pasensya na, sumakit kasi ang tiyan ko. Hindi na ako nakapagpaalam. Franco, hindi mo naman kailangang sumugod dito. Si Carlo talaga nakareport agad. Napabuntong hininga ito bago lumabas ng CR. Nilabas ko na. Niyakap niya ito. Dapat ba? Work from home na lang ako para mabantayan ka? Franco naman, hindi naman ako bata. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Natawang tumango na lamang siya bago inaya na itong magbayad sa counter ng mga pinamili nila. Bit-bit niya ang pinamili ni Chari. Hindi na siya bumalik sa opisina. Kaya nag-iwan na lamang siya ng mensahe sa assistant niya na mag-rescheduled. Sa maliwanag na gabi, dahil sa sinag ng buwan, nakadungaw si Chari sa mula sa veranda para magpahangin at magmuni-muni. Mula naman sa likod niya, parang tukong nakakapit si Franco. I'm so happy. Araw-araw hanggang sa mawala ako sa mundong to. Wika ni Franco habang hinahagkan ng kanyang batok. Pakasalan mo ko. Muling wika ni Franco. Hinarap niya ito't hinagkan. Sige, bukas na bukas kung gusto mo. Kahit saan tayo, ayos lang sa akin. May kinuha itong singsing mula sa drawer. Nakita niya na ito kanina. Dapat, bukas ko pa to ibibigay sa'yo pero hindi na ako makapaghintay pa. Isinuot ni Franco ang singsing sa kanya at buong puso naman niya itong tinanggap. Ang kanilang labi ay naglapat, punong-puno ng pagmamahal at alam nilang hindi na mababali ang relasyon nila ng kahit na sino. Dumating man ang mas matinding pagsubok sa buhay at kanilang relasyon.